Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mainit na balita, may pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nangyari yan sa gitna ng klase kaninang umaga sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University. Dalawa po ang nasuli sa pamamaril ayon sa local government. Magsasagawa na raw ng clearing operation sa area kung saan nangyari ang insidente at bibisitahin din ang mga estudyante kasama ang medic para i-check isa-isa. Ayon sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, under control na ang sitwasyon. Tiniyak din naman ng Ateneo de Zamboanga University Grade School na ligtas ang lahat ng grade school students. Patuloy ang investigasyon. Tutok po rito sa Balitang Hali para sa updates ng balitang yan. Sa mga magulang, sa mga taga Zamboanga City, kalma na po tayo at wala na pong threat na mayroong firearms o gunfire po dito. Update po tayo sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nasa linya ng telepono si Zamboanga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good afternoon po, sir. Opo, ano po ang latest sa nangyari sa pamamaril dyan po sa Zamboanga? Yes, sir. No, actually, kanina po may na-receive po tayong tawag na for alleged shooting incident. May personnel din tayo naka-deploy. Dito lang din mismo sa labas po ng eskwelahan. Kaya po naka-responde agad yung mga personnel natin. Dumating din po yung mga additional personnel natin from Police Station Santa Maria at saka yung sa mobile forces natin. So, yung ginawa po natin, yung pinasecure natin yung mga ibang estudyante, kung saan po yung scene of incident po, na secure din po natin. Na-control na rin po natin yung situation. Then, kanina po, nag-establish po agad tayo ng incident command post para at least mapag-usapan kung ano pa po yung mga dapat gawin, So, kanina, after ng insidente, may nakita po tayong dalawang fatalities. So, yun po, yung ikanda pa talaga natin yung further investigation para malaman po talaga kung ano po talaga yung nangyari dito. So, ongoing pa yung process ng scene of crime operation po natin. Gaano po katagal tumagal yung pamamaril? Hindi naman po masyadong matagal, na medyo less than mga more or less siguro nasa mga 30, gano'n lang, o 15, gano'n lang. Masyadong madali kasi naka-responde agad yung mga personnel din natin po. Linawin ko lamang po, kasama po ba sa casualty yung mismong namaril? Yes, i-confirm pa namin, kasi kung kasama talaga siya dito, pero so far may nakita tayo dalawang casualty, may mga firearms din po tayong nakita na ipaprocess rin po ng SOCO po. At kung meron na po kayong bilang, ilan po yung sugatan dito sa insidente? Other than that, wala na po tayong nabalitaan na may mga iba pang mga sugatan, na dinala sa ospital. Wala po tayong nabalitaan, pero pina-check na rin po natin yung ibang mga hospital pa kung meron po. Pero sa ngayon, wala po tayong natanggap na report na may iba pang mga naging biktima. Yung klaro lang po, nakita natin na may dalawang fatalities dito sa loob po ng Adso Tumanga campus po. Pakilarawan nga po yung campus kung saan nangyari yung pamamaril. Saan po nangyari sa campus na yan at paano po yung kaligtasan ng ibang mga estudyante? Nakalabas pa kaagad sila? Na-evacuate din po ba kaagad? Yes, sir. Actually, yung insidente po kanina, na nagkaroon ng shooting, then yung mga ibang mga estudyante, pina-evacuate agad sa covered court. Kaya po, nung pag-responde agad din ng mga police natin, kaya swift lang talaga. Kasi before the incidente, nagkaroon naman din yan sila ng mga CIMIX din dito. Nagkaroon naman din ng drills para kung ano yung mga insidente, at least maka-respond din sila po. Confined lang po ba sa isang gusali yung pamamaril? Yes po, sir. Contained lang po sa isang gusali po. May mga baril din pong pinapakita. Kumakalat na rin po ito sa social media. Ano pong baril ang gamit nitong suspect?
Ay, yung nakita po natin, no, isang pistol na pero ipa-confirm pa natin sa SOCO kung ano yung final report nila. Basta yung nakita po natin na may pistol po tayong nakita sa crime scene po. Parang pistol po na merong parang attachment para maging magmistulang rifle, ganun ho ba? Kasi yun yung pinapakita po ng mga sir. litrato. Yes po, sir. Yung magulang po or yung mga kaanak nitong suspect at yung mga nadamay dito, of course, na-coordinate na po ng mga otoridad yung pangyayari? Yes, sir, no, na-coordinate na. Nandito na po, no, kausap na rin po natin sila. At saka yung sa school administrator, nandito na rin po. At saka kinausap na rin sila para at least intindi kung ano po yung naging sitwasyon, no. Kaya ginawa na rin po natin yung proseso. Yung ibang estudyante po, kumusta? May pasok pa po ba sila in the coming days? Na-announce na po ba ng school administration kung ano mangyayari in the coming days? Yes. Kanina po nagkaroon po kami ng meeting, no, na initial meeting na for this day and tomorrow suspended po muna yung klase po dito sa Adsu Tumaga campus po. Okay. May karagdagan pong tanong ang aking kasama na si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cortez. Si Connie Season po ito. Matanong lang ho namin kung nakausap na ho ba ninyo yung magulang po nung dalawang namatay? Yes po, ma'am. Actually, ongoing po kanina po, no? Ongoing pa yung interview rin sa mga parents para kung ano rin po yung pwede natin maibigay na assistance sa kanila, no? Kasi siyempre naging biktima rin po yung mga anak nila, no? Kaya ongoing pa po. At saka yung nandito rin po yung mga taga-LGU, no? Para at least mag-assist din sa kanila po. Aha. Doon po sa parte naman ng CICL na shooter, na-establish na ho ba kung saan nakuha yung kanya pong dalang armas? Ay, yes po, ma'am, no. Actually, parte pa rin yan sa investigasyon natin, ma'am, no, na pinapacheck pa natin sa RCSU kasi kung naka-record ba yung parents and kung naka-record kanino po. Later on po, kung kompleto na po yung details, pwede rin kami mag-provide po sa inyo, ma'am. Opo. Pero doon po sa pagkakausap po sa magulang po nitong CICL na shooter, ano ho bang naging reaksyon nila dito po sa nangyaring ito? Yes, ma'am. Actually, hindi ko pa na-consolidate lahat yung report, no? Kasi may mga funding po kami, no? Ginagawa mga part, no? Kaya kung ano po yung mga ginagawa pa ng investigador, hindi pa namin na-consolidate lahat, no? Later on, ma'am, i-consolidate namin, ma'am, kasi may mga nag-techniques po kami na yung sa part sa crime scene, part sa parents, part sa mga other witness. Kaya hindi pa namin na-consolidate po lahat po yung ma'am. Ongoing pa po. Ongoing pa po. Pasensya na ho kayo, pero kanina ho kasi nabanggit din ho kanina ni Mayor ng Zamboanga po na ang unang tinarget po nitong CICL na shooter ay yung guro. Mako-confirm ho ba natin ito? Base po daw kasi sa video na tinitignan, yung una ho na kanya hong binarel ay yung guro pero hindi lang ho ito tinamaan. Hindi ko pa po ba ma-confirm, no, na antay pa namin yung mga statement talaga na mga witness talaga, ma'am, at saka yung sa mga copy ng mga CCTV dito sa classroom po, no, para at least karoon po tayo ng final report talaga po, ma'am, based sa insidente po. May karagdagan pong tanong pa si Rafi. Yung kaugnay po sa shooting na ito, may kumakalat po kasi sa social media ng video nung mismong pamamaril. Ano pong proper action po dito ng mga otoridad? Yes po, sir. No, actually, nandito rin kasama yung RACO 9 sa atin, no, yung Regional Anti-Cybercrime Unit, no, para at least i-check din itong video na kumakalat at least ma-process din po. No, ganun po yung ginagawa natin. Nandito rin po yung mga ibang mga units po na kasama rin natin yung CIDG para at ma-assist din po tayo sa pagkandak po ng investigation. Pero may effort po ba na pigilan ng kumalat itong video ito kasi napakasensitibo nitong usaping ito and of course yung mismong video. Meron ho bang effort para gawin yon? Yes po, sir. No? Actually, yan na rin po. Kaya nandito rin yung cybercrime unit natin para at least ma-stop na rin itong kumakalat na mga video rin po. And finally, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan, lalo't
Again, napaka-sensitive. Nabanggit nyo nga po itong isyong ito. Lalo na yung kumakalat na video, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan. Yes po, no, yung panawagan po natin, no, na sana kung ano man yung mga kumakalat na video, hindi naman po yun maganda, no, na dapat sana na wag natin i-share, no, para at least hindi na madagdagan pa yung parang yung maka-worse pa yung sa situation. Kaya kung sa atin na irespeto na lang natin yung mga biktima at saka yung mga pamilya nila, no, para saka yung sa part din namin sa PNP, ginagawa naman din po namin yung investigation para at least lalabas talaga kung ano yung mga nangyari, kung ano po yung magiging recommendation po natin later on. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo po sa Balitang Hali. Yes po, sir. Salamat din po. Yan po sa Zamboanga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Sa iba pang balita, 2 low-pressure area ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinalalakas po nito ang hanging habagat ngayong Martes. Namataan po ng Pag-asa ang isang LPA mahigit 1,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon, nasa loob po yan ng PAR. Habang ang isa ay may 400 kilometro ang layo sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Parehas na mataas ang tsansa ng 2 nabanggit na LPA na maging bagyo. Ang susunod na local name ng bagyo ay Neneng ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, hanging habagat pa rin po ang magpapaulan sa buong Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Local thunderstorms naman ang aasahan sa Mindanao. Lumalapit na rin sa PAR ang isang bagyo na namuo sa Pacific Ocean. Isa itong tropical depression, mahigit 3,000 kilometro ang layo sa silangan ng northeastern Mindanao. Base po sa datos ng Metro Weather, inaasahang lalapit sa northeastern boundary ng PAR ang nasabing bagyo sa darating na weekend. Mga kapuso, kanselado ang face-to-face classes ngayong araw sa ilang lugar sa Luzon, bunsod ng masamang panahon. Ayon sa Malacanang, alternative learning mode muna ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools, maliban kung may ibang utos ang LGU. At alternative work arrangement naman muna sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. Sakop din ng anunsyo ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Pati na po sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at sa Occidental, Mindoro. Nasa desisyon na ng pamunuan ng mga pribadong sektor kung magsususpindi rin ng trabaho ngayong Martes. Sa gitna ng masamang panahon, rumaragas ang baha sa barangay Mambugan sa Antipolo City kahapon. Ilang estudyante ang natangay sa baha. Ayon sa uploader na isang guro, nahirapang umuwi ang maraming estudyante dahil hindi raw maaga ang pagdeklara ng class suspension. Ligtas naman silang nakauwi. Ang ibang estudyante sumilong muna habang nagpapatila at naghihintay ng masasakyan. Rumagas rin ang baha sa ilang subdivision, pati sa iba pang bahagi ng sumulong highway na nagdulot ng matinding traffic sa lugar. Bumaha rin sa Marcos Highway. Ramdam din ang masamang panahon sa barangay San Isidro sa Rodriguez kahapon. Sa Cainta naman lubog sa baha ang ilang sasakyan. Ilang motorcycle rider at residente ang lumusong sa abot tuhod na baha. Nagbigay ng libreng sakay ang ilang rescue truck ng Cainta LGU. Sa Quezon City, pahirapan ang pagsagip sa ilang residenteng naipit sa bahang dulot ng hanging habagat. Mahigit 3,000 pamilya ang nasa evacuation center ngayon sa buong lungsod. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 11 na kagabi, abot at talampakan pa ang taas ng tubig sa bahaging ito ng Cypress Village sa barangay Apolonio Samson, Quezon City. Gumamit na ng rescue boat ang mga residente. Ang unang palapag ng mga bahay pinasok ng tubig. Bahagyan ng araw bumaba ang baha na umabot pa hanggang 5 talampakan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kahapon. Karamihan sa mga residente ay nanatili sa lugar dahil may ikalawang palapag ang kanilang mga bahay. Mayroon din namang lumikas sa kapitbahay gaya ng mag-asawang senior citizen na sina Boy at Delia. Hindi pa rin kasi mapasok ang kanilang paupahang bahay na lubog sa tubig. Mabilis talaga. Ngayon, habang pumapasok ang tubig, yung mga maaari mabasa na importanteng bagay sa amin, unti-unti kong nailabas. Pero marami kaming gamit na basa doon sa loob. Talagang wala akong magagawa, kundi magtiis na lang. Kahit nahirapan kami.
Naglatag naman ng modular tent sa multipurpose building kung saan lumikas sa mga residente ng Kaingin Bukid na katabi lang ng ilog. Doon na nanatili ang nasa 127 pamilya o katumbas ng 313 individual. Kabilang dyan si Rosadel at kanyang mga anak. Iilang damit at gamit lang ang kanyang nadala. Sobrang taas, sa second floor na umabot yung tubig, kaya yung mga bata ngayon lumikas na kami. Takot na rin kami. Sobrang hirap talaga, lalo pag yung mga may makasama ka mga bata, hirap po lumikas. Lalo yung lugar namin, napakakipot ng daanan. Sa video na ibinahagi ng barangay, kita kung gaano kataas ang tubig sa Kaingin Bukid kahapon. Bahagi na lang ng basketball ring ang makikita sa court. Nalubog sa lampas taong bahang maraming bahay. Ayon sa barangay, hindi na muna papayagan na makabalik ang mga residenteng lumikas dahil pa rin sa banta ng habagat. Mas layunin po ng barangay na manatili sila dito hanggat wala pa nga pong mandato dahil yon ay para sa kaligtasan ng ating mga residente. Halos po 70% ng buong Kaingin Bukid ay binabaha, partikular sa tabing ilog. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Sinagip ang ilang pamilya nga naipit sa baha kasunod ng pag-apaw ng ilog sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, pahirapan ang paglikas sa mga residenteng naipit sa abot bewang na baha sa Sitio Alatin sa Barangay Tibag. Sa bayan naman ng Paluan, nagsagawa ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa flood-prone areas at mabababang lugar. Sa gitna yan ng banta ng pagbaha dahil sa ulang dala ng habagat. Binahari ng ilang bahagi ng Sablayan. Patuloy ang monitoring ng mga LGU sa epekto ng hanging habagat sa probinsya. Matinding baha rin ang naranasan sa ilang lugar sa Iloilo City kasunod ng magdamagang pag-ulan. Sa Barangay Taft North sa Mandurriao, abot dibdib na baha ang naralasa sa ilang bahay. Abot tuhod na baha naman ang naranasan sa ilang kalsada sa Barangay Bolilaw. Ilang bahay rin ang pinasok ng baha. Sa Barangay MV Hechanova, hindi na rin madaanan ang kalsada dahil sa matinding baha. Nakaranas rin po ng pagbaha sa ilang barangay sa La Paz District. Ngayon din sa Iloilo City proper. Dahil dyan, nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Iloilo City. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat din ang nagdudulot ng pag-ulan sa Iloilo City. Mainit na balita, nakataas ngayon ang red rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Bataan at ilang panig ng Batangas, Zambales at Quezon Province. Asahan ang matinding pagbaha. May matinding banta rin po ng pagguho ng lupa sa gitna ng matitinding ulan. Orange rainfall warning naman sa ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon Province at Batangas. Nagbabadya o patuloy ang pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig. May banta ng pagguho ng lupa. Isinailalim naman sa yellow rainfall warning tayo rito sa Metro Manila at sa ilang panig ng Zambales, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Quezon Province. Posible po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang red, orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 3 pesos and 84 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 49 centavos kada litro naman ang taas presyo ng gasolina. At sa kerosene, mahigit 5 pesos ang dagdag sa kada litro. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa global supply at presyo ng langisang gulo sa Middle East. Ngayon pong maulan ang panahon, ilang sakit ang kadalasang nararanasan gaya ng leptospirosis. At para mas maintindihan po natin ang posibleng epekto ng leptospirosis, kausapin po natin si Dr. Ann Dominic Assis Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Doktora. Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng tagapanood ngayon po. Doktora Matuba, ngayon pong halos tuloy-tuloy ang mga pag-uulan. Ano hong mga sakit ba ang dapat nating binabantayan? Maliban po sa leptospirosis,
meron po tayong tinatawag na wild diseases. Isa na rin po doon ang mga waterborne diseases o mga sakit na pwedeng makuha mula sa mga kontaminadong tubig at pagkain. Pwede rin po makakuha ng trangkaso o influenza at pwede rin po magkaroon ng dengue. Itong mga sakit na ito ay mga dapat bantayan po lalo na ngayong tag-ulan, lalo na po na bumaha po. Kailangan po natin bantayan ang leptospirosis. Opo, at isa nga po sa talagang kailangan binabantayan yung leptospirosis dahil pag hindi ho naagapan, nakakamatay. Sabi nga, ano na ho ba ang latest count ninyo sa mga naitalahong kaso ng leptospirosis ngayong buwan o sa mga nakaraang buwan? Simula po nung Enero hanggang August 8 po, meron na tayong naitalang 3,440 na kaso ng leptospirosis. Bagamat ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon na may dinala po tayong 5,318 na cases. Kailangan pa rin po nating mag-ingat at bantayan po ang pagtaas ng kaso lalo na po dahil sa mga nakaraang pagbaha. Meron din po tayong naitalang 220 na deaths mula sa leptospirosis ngayong taon. Nakakalungkot po yan, ano? Pero po pwede naman natin maiwasan kung tutuusin po kasi, no? Maari ho bang paalalahanan nyo na lamang lahat po ng mga manonood natin kung paano ho natin mapoprotektahan ang ating sarili laban po dito sa leptospirosis? Para po sa mga napalusong sa baha, hugasan po agad ang ating katawan pagkarating ng bahay gamit ang sabon at malinis na tubig. Hanggat maaari po kung kayang maiwasan ay huwag po tayong lulusong, pero kung hindi po maiiwasan ay magsuot po ng bota o ng kapote at takpan po ang mga sugat kung mayroon. Iwasan din po natin na hayaan ang ating mga anak na lumangoy o maglaro sa baha. At pinakamahalaga po ang pagkonsulta agad sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 to 48 hours matapos po ma-expose sa baha. Opo, kamusta na ho ang supply ng doxycycline medicine sa ilang mga health centers at hospital natin? Kasi po, may mga nagsasabi na nagkukulang na o wala na silang supply nito. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay din po ng libreng antibiotic o doxycycline. Ito po ang tinatawag na prophylaxis o gamot para maiwasan po ang pagkakaroon ng lepto. Ang Department of Health din po ay nagbibigay ng karagdagang supply sa ating mga local health centers, lalo na po ngayong tag-ulan. So, wala hong dapat ikabahala dun sa sinasabing kakulangan sa doxycycline? Apo. Punta po sila sa pinakamalapit pong health center po ng kanilang LG. Okay. Kailan po at gaano ba karami lang dapat ang iinumin po ng doxycycline? Pakigabayan po, lalong-lalo na doon sa mga buntis, mas bata. May kaibahan ho ba yung dosage niyan? At kung gaano katagal iinumin? Opo, tama po kayo. Kaya mahalaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline. Pero para po sa mga may access po sa gamot na ito, depende po siya sa risk ng exposure po natin sa tubig baha. Kapag wala po tayong sugat at napalusong tayo ng baha, kailangan po uminom ng 2 capsule ng doxycycline sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days po. Kapag meron man po tayong sugat, kailangan uminom po ng 2 capsule kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ulit po namin na dapat sa loob po ng 24 to 72 hours ay makapag-konsulta, lalo na po sa palagi pong na-expose sa mga baha tulad ng ating mga frontline responders po. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras at impormasyong ibinahagi po sa amin dito sa Balitang Hali, Doktora. Thank you po, Ms. Connie, at thank you po sa GMA. Yan po naman si Dr. Ann Dominic Asis Matuba ng Disease Prevention and Control ng DOH. Samantala, dahil sa epekto ng masamang panahon, na-divert ang isang flight mula Vietnam sa Clark International Airport kahapon imbis na sa NAIA Terminal 1. Habang naghihintay po na makalipad pa Maynila, nagkatensyon sa loob ng eroplano matapos hindi payagang makababa agad ang mga pasahero. Ang ilan po nahimatay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa mga cellphone video na ito mula sa isang pasahero, kitang tensyonado ang sitwasyon sa loob ng eroplano na ito. Makikita pang may medical personnel na tumugon sa ilang hinimatay na pasahero.
Sa isang statement, kinumpirma ng AirAsia na flight ZA2823 nila ito na galing Da Nang, Vietnam at lalapag dapat kahapon ng tanghali sa NAIA Terminal 1. Pero dahil sa masamang panahon, hindi makalanding ang eroplano sa NAIA at kinailangan ma-divert sa Clark International Airport. Ipinaunawa naman daw ito ng flight crew sa mga pasahero. Pero ayon sa isa sa mga pasahero na si Jay Aquino, nagsimula ang tensyon nang hindi makaalis sa Clark ang eroplanong lilipad sana ulit pa Maynila. Pinatay raw ang air conditioning ng eroplano habang naghihintay ng clearance. At nasa loob lang daw ang mga pasahero buong hapon. Sa huli, hindi na rin nakakuha ng clearance para makalipad ulit ang eroplano dahil sa air traffic. Sana mas na-handle nila na maayos. And I think ang very disappointing part doon is hindi sila transparent. If sinabi naman nila yung mga kailangan gawin at yung decisions nila real time at hindi pa bago-bago, kaya naman ng pasahero eh. Pero yung 4 hours kami sa loob, may himatay pa bago sila mag-decide. May point na kinlose na nila yung AC. Yeah. And then, close din yung doors. So imagine, walang air circulating inside. So sunod-sunod na yung mga pasahero na suffocate. So nagko-collapse. And then, nagpapanik. Sa ilan pang cellphone video mula sa mga pasahero, makikita nagpupumilit makalabas ng eroplano ang ilang pasahero. May ilan ding nasa bridge na. May mga airport police na rin naka-standby sa lugar. Kinumpirma ng AirAsia na may 2 pasahero na nangailangan ng atensyong medikal na tinugunan daw ng airport medical team. Naiintindihan daw nila na nagdulot ng inconvenience ang aberya sa flight pero kinailangan daw sundin ang operational processes at coordination bago makalipad ulit. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng lahat. Naghanda rin daw sila ng snacks at hot meals para sa mga pasahero. Binenta pa nila yung water tsaka snacks sa amin nung na-stuck kami dun nung bago nila patayin yung AC. So na-realize lang nila na kailangan namin ng food and snacks nung wala ng AC at may mga nahihilo na. So their news about they gave us snacks, hindi po totoo yun. Binentahan po nila kami. Kumalma raw ang sitwasyon ng pahintulutan na mga pasahero na lumabas ng eroplano at pumunta sa immigration gates ng Clark International Airport bandang gabi. Ipinaliwanag sa kanila ng immigration officials ang sitwasyon. Pinasakay rin sila sa mga point-to-point o P2P bus mula Clark International Airport patungo NAIA Terminal 3. Sagot daw ng mga pasahero ang pamasahe sa P2P bus. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang makarating ang P2P bus ng mga pasahero ng eroplano dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman matapos ang napakaraming oras ay pagod na itong mga pasahero, lalo na't may mga kasama silang mga bata. We're gonna file a complaint sa tamang CAB. And magko-coordinate kami kung ano yung tamang proseso kasi pag sa social media lang, I don't think it's gonna reach somewhere. The fact na nag-post sila ng public statement without sorting out first kung ano nangyari sa loob, that's very unacceptable. Sisikapin pa namin kunan ng karagdagang pahayag ang AirAsia. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Suspendido ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kahapon, sinabi ni dating OVP Specialist Bursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte nag-utos na ibigay ang 125 million peso confidential funds sa dating head ng kanyang security na si Colonel Raymond Dante La Chica. Si Acosta ay dineklarang hostile witness dahil hindi tugma sa interes ng prosecution sa kaso ang kanyang interes bilang empleyado ng OVP. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Between the Philippines and Vice President Cyrus Jimenez. Ang iniharap ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang unang gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog,
tama na po itong panluloko sa atin. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Ang pera inilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lachica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lachica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lachica kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, kay Sir sa kay security officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan ni Lachica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Wala. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nagsampa ng ikalawang reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Isinampa ni Vice President Duterte ang reklamo sa Taguig Prosecutor's Office kung saan din niya isinampa ang unang perjury complaint noong Marso. Nagugat ang ikalawang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na iprinisinta sa hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Idinitalye roon ni Madriaga na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa ilang personalidad sa utos ng bise. Sinabi rin noon ni Madriaga na sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 araw na ubos ang confidential funds. Ang misuse of confidential funds ang hinimay-himay ngayon sa impeachment trial. Mariing itinanggi ng kampo ng Vice Presidente ang mga aligasyon sa affidavit ni Madriaga. Gusto nilang panagutin si Madriaga dahil sa anilay malisyoso
at walang basihang impeachment laban kay VP Duterte. Ayon sa abogado ng defense team sa impeachment trial na si Attorney Michael Poa, hindi maapektuhan ng perjury complaint ang paglilitis. Nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig para sa kasong kidnap for ransom. Wala pang pahayag ang kanyang abogado tungkol sa panibagong perjury complaint. Tuesday latest, panalo ng acting award sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ang mga kapuso nating sina Po Kwang at Martin Del Rosario. Best Actress si Po Kwang para sa pelikulang Two Valid IDs. Si Martin naman ang itinanghal na Best Actor para sa Tayo Lang ang Nakakaalam. Sa aking coverage sa awarding, parehong nagpasalamat sina Martin at Po Kwang sa kanilang speech para sa pagkilala ng film festival at pati na rin sa effort ng production teams. May mga bagay na pinipili nilang itago at huwag sabihin dahil sa takot na ma-judge ng ating lipunan. Marami na nagbago. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. So let's end the stigma towards LGBT and the stigma now sa HIV. Especially po sa lahat po ng mga nanood. Alam ko mahirap ang buhay ngayon, tipid-tipid. Pero nandiyan kayo, sumuporta kayo, pinatunayan yung kaya ng Pilipino. Kaya natin po, bangon industriya. Sa lahat ng mga Pilipino, mga pinagdadanasan po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Tulad sa Metro Manila, binahari ng Olongapo, Zambales dahil sa hagupit ng hanging habagat. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, binaha at nagka-landslide ang ilang kalsada rito sa Olongapo City dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Putik dala ng matinding pagbaha kahapon ang nililinis ngayon ng ilang residente sa Acacia Street, Barangay Gordon Heights nitong umaga. Sa bahay ng senior citizen na si Honorio Gomez, makikita pa kung hanggang saan umabot ang baha kahapon. Tuwing habagat, inaasahan na raw nila ang baha kaya naman hiling niya ituloy-tuloy ang dredging sa ilog dahil patuloy ang pagbaba ng lahar mula sa bundok. Nagtumbahan naman ang mga puno, poste ng kuryente at ilaw matapos ang landslide sa Barreto National Highway pasado alas 6 ng gabi kahapon. Bumigay ang pader na nagsisilbing bakod ng lupa. Isang fruit stall at e-trike din ang nadamay sa landslide pero mabuting walang nasaktan. Mag-alas 10 kagabi nang isagawa ang clearing operation kaya't naiwasan ang pagbagsak ng puno sa high-tension wire. Isa pang landslide ang naitala sa Skipper Beach National Highway mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Humambalang ito sa kalsada pero wala namang nasaktan sa nangyari. Naisa ilalim na ito sa clearing operation kaya't maayos nang nadaraanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa Rizal Street, Barangay Barreto pero humupa rin ito bago sumapit ang gabi. Gutter deep na baha naman ang naranasan sa Manila Avenue, Dewey Avenue at Canal Road sa Subic Bay kahapon. Halos umapaw din ang Matain River sa Subic at malapit na itong umabot sa kalsada. Narito ang pahayag ng ilan sa aming nakapanayam. Wala pa kaming tulog dahil sa baha. 2 beses na tumaas ang tubig kahapon. At makikita ninyo yung hanggang doon ang tubig, halos sa gabewang ang tubig. Lalo na pa sa likod namin ang ilog, pag umapaw yon, malamang pati diyan sa daan, hindi na madaanan ng mga sasakyan. Bumagsak itong puno na ito dahil sa kalakasan na ng ulan, walang tigil na ulan. Yung bigat po niyang puno na yan, tsaka yung lupa nang gagaling sa bundok, kaya nagiba rin itong ating mga hagda, itong ating mga, kumbaga yung pader. Rafi, sa mga oras na ito ay nagsisimula na namang umulan dito sa Olongapo City at naghahanda rin yung mga residente rito sa Barangay Gordon Heights na binaha kahapon, lalo na may heavy rainfall warning dito sa Zambales. Rafi? Maraming salamat, Von Aquino. Itinuturing na high intensity ang naranasang pag-ulan dito sa Metro Manila kahapon kaya po nagdulot ito ng malawakang pagbaha. Sa panayam kanina ng unang balita ng unang hirit kay Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa,
202 millimeters na dami ng ulan ang naibuhos sa NCR mula alas 8 kahapon ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 6 na oras po yan. Sa mga sumunod namang oras ay nakaranas ang Kamaynilaan na mahina hanggang katamtamang ulan na aabot sa 8 hanggang 10 milimetro ang dami. Sabi ni Varilla, mas mababa pa rin ang datos na yan kung ikukumpara sa dami ng ulan sa NCR ng Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Ang high impact na pag-ulan noong Ondoy nagbuhos ng 345 millimeters na ulan sa loob lamang din ng 6 na oras. Yung mga paulan po kasi ay driven by habagat na sinabayan po ng mga makakapal at saka frequent na mga thunderstorms. Kung i-compare sa high impact na mga paulan kahapon, parang nasa 60% lang po ni Ondoy. So mas mababa po siya. Update tayo sa La Trinidad, Benguet. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Connie, bagaman umaayos na ang lagay ng panahon dito sa La Trinidad, Benguet, hindi raw maikakaila ang malawak na pinsala ng kalamidad sa iba't ibang sektor sa bayan. Inirerekomenda na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng walang akong pinsala sa turismo, agrikultura at iba pang sektor ng lokal na ekonomiya. Bunsod ito ng mga bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Dahil konti lang ang mga turista, nagsara muna sa pwesto ang ilang mga negosyante. Kakaunti rin ngayon ang mga ibinebentang strawberries na 400 to 500 pesos kada kilo. Ayon sa alkalde ng bayan, pinaka-naapektuhan ang sektor ng agrikultura matapos masira ang pananim ng ilang magsasaka. Apektado rin ang biyahe ng mga gulay dahil sa ilang sirang kalsada tulad ng bumigay na bahagi ng provincial road sa barangay Bagcal, La Trinidad. Access road din kasi ito ng mga sasakyan na nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya. Sinuspinde ng La Trinidad LGU ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ngayong araw. Connie. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Dagdag detalye tayo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kabilang sa 2 nasawi ang isang grade 10 student. Inaalam pa kung paano na ipasok sa eskwelahan at kanino ang mga armas na ginamit. Tiniyak naman ng Zamboanga City Police Office na wala ng banta ng active shooter ngayon sa lungsod. Ang Department of Education naman, nababahala raw sa nangyaring pamamaril. Handa raw sila magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at sa mga otoridad. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.